Happy weekend mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Sabado, July 12, 2025. Nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung binabantayan nating tropical storm. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 2,055 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay walang direktang epekto at hindi ito makakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang magpapaulan at nagpapaulan po sa atin ay yung habagat na associated sa ating rainy season. At dahil sa habagat, asahan natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin dito sa Palawan at Occidental Mindoro. At magiging maulap, ibig sabihin, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan natin dito sa Zambales, sa Bataan, sa Cavite, sa Batangas, ganoon din sa Oriental Mindoro, sa Romblon, sa Marinduque, sa Masbate, sa Sorsogon, at dito rin sa buong Visayas. Ganoon din dito sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, sa Barm at sa Caraga region. Kaya kung nasa biyahe po tayo, huwag po nating kalimutan na mag-ingat, lalo na kung tayo nagmamaneho at basa yung kalsada. Huwag din nating kalimutan kung nagko-commute tayo na magdala ng payong. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, mainly sa Northern Luzon, mababawasan po yung ating mga kaulapan at yung mga pag-ulan as compared nung sa mga nakaraang araw. Pero, nandun pa rin yung tsansa or yung epekto ng mga localized thunderstorms. At mamaya po, subukan natin i-explain ano yung difference ng localized thunderstorm sa habagat. Yung localized thunderstorm po ay nangyayari ng locally lang. Ibig po sabihin ay mas maliitan na scale lang. Ito ay nangyayari kapag naiinitan yung ating kalupaan, nagkakaroon ng movement ng hangin paakyat at nagkakaroon ng mga kaulapan na dadalhin ng hangin at dun magpapaulan for a certain area at mas maiksing panahon lang po. Minuto hanggang 1 oras. Pero yung pagulan po na dala ng habagat ay mas malawakan. Mainly sa buong western part ng ating ng bansa. Mainly dito rin sa western part ng Visayas sa ngayon. At tuloy-tuloy at mas matagalan po yung pagulan na dala ng habagat kaysa dito sa localized thunderstorm. Sa kasalukuyan ay wala naman po tayong mga cloud clusters na binabantayan, na-form naman o nabubuo naman yung mga cloud clusters kapag mababa yung atmospheric pressure. At sa physics, kapag yung palagi po nag-move higher pressure to lower pressure at kapag mababa yung atmospheric pressure sa isang lugar, mas malawakan naman po ito, hindi ito katulad ng localized thunderstorm. Kapag mababa yung lower atmospheric pressure, doon naman pupunta yung hangin at dahil papunta po doon yung hangin, magkakaroon ng updraft at doon nagkakaroon ng mga cloud clusters. At yung cloud clusters na yun, usually, doon din nagkakaroon ng mga circulations o yung tinatawag natin kapag nag-develop siya na low pressure area and eventually, kapag naging favorable o pabor doon sa cloud cluster na yun o sa low pressure area na yun, yung sitwasyon katulad nung mataas na temperatura ng karagatan, doon po nagkakaroon ng development ng isang bagyo. Para naman sa forecast natin bukas, asahan natin na magpapatuloy pa rin yung epekto ng habagat. Kaya asahan natin na dito sa southern and western part ng Luzon ay magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa northern part ay mananatiling bawas yung mga kaulapan natin at ganoon din yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Baguio naman ay 17 to 23 at sa Legazpi ay 25 to 32. Sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao, asahan natin na magpo-progress o magpapatuloy yung epekto ng habagat. Pero ang good news po ay mas mababawasan yung inaasahan natin ng mga pag-ulan as compared nung mga nakaraang araw. Pero pwede natin itong gamitin na chance or opportunity para halimbawa na may butas sa ating mga bubong, pwede na po natin itong tapalan or kapag yung mga katabi natin na drainage or mga kanal ay barado, pwede po natin gamitin yung opportunity na bawas yung mga pag-ulan na linisin natin yung mga lugar na ito. Ang agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 31, sa Puerto Princesa naman ay 24 to 32, sa Zamboanga ay 25 to 32 at sa Davao ay 25 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kabila ng epekto ng habagat. Mabababa po yung alon natin as compared or para mag-issue tayo ng gale warning. Pero pinag-iingat pa rin natin yung kababayan natin na mangingisda kapag maliit yung sasakyang pandagat dahil maaari pa rin umabot ng 2.1 meter yung ating mga pag-alon. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay malaya po silang na makakapangisda
at ganun din yung paglalayag ng ating mga seafarers. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Monday hanggang Wednesday sa mga piling syudad sa ating bansa. Pwede po natin gamitin na reference itong mga lugar na ito para kung nakatira tayo malapit dito sa mga lugar na binanggit natin, ay pwede natin itong pagbasihan. Pero, kapag gusto natin ng mas detalyadong information, halimbawa, kung uulan sa atin ng 2 to 3 hours, sa susunod na 2 to 3 hours, ay pwede tayong bumisita sa panahon.gov.ph. So dito sa Metro Manila, asahan natin na mananatiling maulap yung ating kalangitan next week. Pero nakikita natin na mas mababawasan yung mga pag-ulan na ating ma-experience. Sa Baguio City naman, patuloy na magiging maaliwalas yung ating kalangitan at nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm. Dito naman sa Legazpi, sa Monday ay magiging maulap, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pero mababawasan ito sa Tuesday and Wednesday. Dito sa Metro Cebu, Iloilo City at sa Tacloban City, magpapatuloy na magiging maulap yung ating kalangitan. Kaya yung mga pag-ulan dyan ay mataas pa rin ang posibilidad at chances ng mga pag-ulan. Sa Metro Davao, asahan natin na magiging maaliwalas yung ating kalangitan, bawas yung mga kaulapan. Ganun din dito sa Cagayan de Oro, except sa Monday. At sa Zamboanga, dahil nakapwesto siya sa western part ng Visayas, siya yung unang makaapektuhan ng southwest monsoon or habagat. Kaya asahan natin na magpapatuloy na magiging maulap dito sa Zamboanga City. At dahil or kapag alam po natin na yung lugar natin ay inuulan na ng ilang araw, asahan natin na may posibilidad ng mga localized na mga pagbaha o yung tinatawag natin na flash floods. At yung landslide ay posible din. Kaya mag-ingat po tayo at maki-coordinate tayo sa ating mga local DRRM offices. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:30 p.m. at sisikat bukas ng 5:34 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.